Alam mo ba, hindi lahat ng van kailangan bagong modelo o high-tech para tumagal sa biyahe. May mga van sa Pilipinas na kahit dekada na, umaandar pa rin na parang bago. Pangharabas man o pangpamilya, subok na sa tibay at performance. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 15 pinakasubok na van sa Pilipinas. Mga van na kilala sa tibay, reliability, at sulit sa maintenance. May mga bago, may mga luma, pero lahat tested by time at ng mga Pinoy drivers. Kaya kung nagbabalak kang bumili ng van para sa negosyo o pamilya, ang video na ito ay para sa iyo. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started! Ano nga ba ang van, mga kabida? Ang van ay isang box-shaped vehicle na dinisenyo para magdala ng maraming tao o kargamento. May mataas na bubong, maluwag ang loob, at madalas ginagamit bilang family vehicle, delivery van o shuttle service. Sa madaling sabi, kung pangkalahatan, pangnegosyo at pangbiyahe, van ang bida. Top 15. Kia Pregio. Ang Kia Pregio ay isang classic workhorse mula early 2000s at hanggang ngayon ginagamit pa rin sa mga probinsya at delivery services. Simple ang makina, diesel engine, at kilala sa matibay na under chassis, perfect sa mga lubak-lubak na daan. Hindi siya flashy, pero kapag maintenance at durability ang usapan, pangmatagalan talaga. Ang van na ito ay discontinued na for production, pero ang last known price ay umaabot sa 1.2 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 250,000 pesos hanggang 450,000 pesos pataas ang kakailanganin mo depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Kia Pregio ay minsang ginamit ng ilang LGUs at school service operators sa buong Pilipinas dahil sa solid reliability at malamig na aircon. Kahit 20 years na ang tanda, marami pa ring tumatakbo ngayon. Top 14. Suzuki APV. Ang Suzuki APV ay isa sa mga pinaka-affordable entry-level vans sa market ngayon. Compact sa labas, pero surprisingly spacious sa loob. Fuel efficient, low maintenance, at madalas ginagamit ng mga small business owners bilang delivery o family van. Kung brand new, makakabili ka ng Suzuki APV sa halagang 743,000 pesos hanggang 930,000 pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 350,000 pesos hanggang 600,000 pesos pataas ang kakailanganin mo depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang APV ay nangangahulugang all-purpose vehicle at totoo nga, kaya niyang maging pang-service, pangnegosyo o family ride sa iisang package. Top 13. Photon Traveler. Ang Photon Traveler ay isang full-size van na kayang sumabay sa mga Japanese brands pagdating sa laki at tibay. Matibay ang diesel engine nito, may 16-seater capacity at madalas ginagamit bilang shuttle o tourism van. Malakas humatak kahit puno at may matibay na build para sa long-distance na biyahe. Kung brand new, makakabili ka ng Photon Traveler sa halagang 1.5 million hanggang 1.8 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 650,000 pesos hanggang 900,000 pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Photon Traveler ay assembled locally sa Pilipinas, kaya madali ang parts availability at after-sales support. Kaya paborito ng mga fleet operators at transport cooperatives. Top 12. Maxus V80. Ang Maxus V80 ay isa sa mga underrated vans sa market. Elegant, powerful, at mas mura kumpara sa mga katapat nito tulad ng Sterex o Hi-Ace. May European roots ito, dating British brand na LDV na pagmamay-ari na ngayon ng SAIC Motor China. At kilala sa spacious interior at comfortable ride. Kung brand new, makakabili ka ng Maxus V80 sa halagang 1.6 million hanggang 1.9 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 800,000 pesos hanggang 1.1 million pesos pataas
ang kakailanganin mo depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Maxus brand ay dating ginagamit ng British Postal Service bago pa man ito pumasok sa Asia. Kaya engineered talaga para sa heavy-duty transport. Top 11. Hyundai Staria. Modern look, futuristic design. Ang Hyundai Staria ay parang spaceship sa daan. Pero hindi lang porma, dahil matibay din ito sa performance. Equipped with a 2.2-liter CRDI diesel engine, smooth suspension at premium comfort na pambawi sa mahabang biyahe. Kung brand new, makakabili ka ng Hyundai Staria sa halagang 1.6 million hanggang 2.9 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 1.3 million pesos hanggang 2 million pesos pataas ang kakailanganin mo depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Hyundai Staria ay tinaguriang Next Generation Family Van dahil sa safety features at advanced tech, kabilang na ang 360-degree camera at smart cruise control. Top 10. Photon View Trans Van. Ang Photon View Trans Van ay kilala sa pagiging budget-friendly commuter van ng mga negosyante. Malakas humatak, simple ang maintenance at matibay ang engine. Perfect ito para sa shuttle services, schools at small logistics business. Kung brand new, makakabili ka ng Photon View Trans Van sa halagang 1.3 million hanggang 1.5 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 700,000 pesos hanggang 900,000 pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Trans Van ay isa sa pinakasikat na van models ng Photon sa Pilipinas. May ilang units na umabot ng 500,000 kilometers nang walang major overhaul, basta regular lang ang maintenance. Top 9. Nissan Vanette NV200. Ang Nissan Vanette ay isang tunay na 90s legend. Pangharabas, matibay at simple. Ito ang van na ginamit ng maraming pamilya at negosyo noon. Aircon pa lang, panalo na. Kahit luma, may mga Vanette pa ring umaandar araw-araw sa kalye. Ang van na ito ay discontinued na for production. Pero kung second hand, tinatayang nasa 180,000 pesos hanggang 350,000 pesos pakaas ang kakailanganin mo depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Nissan Vanette ay may rear-wheel drive layout kaya kahit fully loaded, hindi hirap umakyat sa matatarik na daan. Kaya hanggang ngayon, paborito pa rin ng mga collectors at small business owners. Top 8. Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay compact van pero solid sa performance at reliability. Perfect ito para sa small business delivery o pang family transport. Matibay ang engine, madaling i-maintain at matipid sa fuel consumption. Kung brand new, makakabili ka ng Toyota Light Ace sa halagang 830,000 pesos hanggang 900,000 pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 350,000 pesos hanggang 600,000 pesos pataas ang kakailanganin mo. Depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, noong 90s, ang Light Ace ang pinaka-popular na delivery van sa Pilipinas bago sumikat ang High Ace, literal na pang matagalan. Top 7. Ford Transit. Ang Ford Transit ay isang western-made van na kilala sa tibay at malakas na hatak. Maluwag ito sa loob at komportable sa long-distance driving, kaya swak sa shuttle service, negosyo at pangbiyahe sa highway. Ang maintenance nito ay simple at merong maraming available na parts sa Pilipinas, kaya hindi ka mahihirapan sa upkeep. Kung brand new, makakabili ka ng Ford Transit sa halagang 2.3 million hanggang 2.6 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 1.2 million pesos hanggang 1.8 million pesos pataas ang kakailanganin mo depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Ford Transit ay ginagamit sa Europe bilang ambulance at delivery van, kaya ginawa talaga ito pang long-term at heavy-duty use. Top 6. Hyundai Grand Starex. Ang Hyundai Grand Starex ay isa sa pinaka-popular na family van sa Pilipinas. Ito ay komportable, matibay, at may malakas na diesel engine, kaya perfect sa shuttle service o long-distance travel. Marami ang gumagamit nito
dahil sa reliable ang performance at solid ang build kahit sa lumang modelo. Kung brand new, makakabili ka ng Hyundai Grand Starex sa halagang 1.4 million hanggang 2.7 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 700,000 pesos hanggang 1.4 million pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, kahit ang 2008 model ng Grand Starex ay ginagamit pa rin ng maraming transport operators, patunay lang na subok na ang tibay ng van na ito sa Pilipinas. Top 5. Nissan Urvan. Ang Nissan Urvan ay kilala sa matibay, fuel-efficient at long-distance capability. May maluwag na seating at solid build, kaya madalas itong ginagamit ng TNVS at small business fleets. Ang simplicity ng makina at reliability ng chassis ay dahilan kung bakit popular ito sa mga negosyo at pamilya. Kung brand new, makakabili ka ng Nissan Urvan sa halagang 1.2 million hanggang 1.7 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 700,000 pesos hanggang 1.1 million pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang cooling system ng Urvan ay kayang magpalamig kahit fully loaded, kaya swak ito sa mainit na klima ng Pilipinas at sa mahabang biyahe. Top 4. Toyota Hiace. Ang Toyota Hiace ay itinuturing na King of Vans sa Pilipinas. Maluwag ang loob, matibay, at kayang magdala ng maraming pasahero o kargo. Madalas itong gamitin sa shuttle, negosyo o pang family trips dahil sa proven reliability at low-maintenance design. Kung brand new, makakabili ka ng Toyota Hiace sa halagang 1.2 million pesos hanggang 3.2 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 600,000 pesos hanggang 1.5 million pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba? Halos kalahati ng van fleet sa Pilipinas ay Hiace. Dahil dito, literal na king of the road ito ng mga van sa bansa. Top 3. Isuzu Travis. Ang Isuzu Travis ay isang light truck-based van na subok sa negosyo. Matibay ang engine, simple ang maintenance, at kayang pambiyahe sa lubak-lubak na daan. Maraming small business owners ang gumagamit nito dahil reliable at madaling ayusin kahit sa probinsya. Kung brand new, makakabili ka ng Isuzu Travis sa halagang 1 million hanggang 1.2 million pesos. Pero kung second hand naman, tinatayang nasa 600,000 pesos hanggang 800,000 pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba, ang Travis ay gumagamit ng 4JA1 diesel engine, parehong engine family ng Isuzu Crosswind, kaya solid ang tibay at longevity nito. Super trending ang Isuzu Travis ngayon sa kalsada at halos araw-araw makakakita ka ng ganitong van sa mga city streets at provincial routes. Paborito ito ng mga small business owners at transport services sa Pilipinas. Top 2. Tamaraw FX 2025 model. The legend is back! Mas modern look pero same reliability ng original FX. Ang Toyota Tamaraw FX 2025 model ay isang bagong henerasyon ng klasikong FX na kilala sa tibay at practicality. May modern design, fuel-efficient engine at low maintenance, kaya swak ito sa negosyo at pamilya. Ang bagong model na ito ay nagdadala ng legacy ng FX sa mas modernong panahon. Kung brand new, makakabili ka ng Toyota Tamaraw FX sa halagang 937,000 hanggang 1.2 million pesos. At dahil sa bagong release pa lang, it's close to impossible na makahanap ng second-hand seller nito. Alam mo ba, ang Tamaraw FX ay tinaguri ang pambansang AUV noon at ngayon. Muling nagbabalik ang pangalan nito sa bagong henerasyon na may parehong durability at reliability sa pagiging workhorse na sasakyan. Top 1. Mitsubishi L300. Walang tatalo. Ito ang pambansang pangnegosyo at pangharabas sa Pilipinas.
Ang Mitsubishi L300, ang van na pinaka-tested pagdating sa durability. Simple ang makina, fuel efficient at kayang magdala ng kahit anong load nang walang problema. Ito ay paborito ng mga delivery, shuttle at family business dahil sa low maintenance at long-lasting design. Kung brand new, makakabili ka ng Mitsubishi L300 sa halagang 829,000 hanggang 998,000 pesos. Pero kung second-hand naman, tinatayang nasa 300,000 pesos hanggang 500,000 pesos pataas ang kakailanganin mo, depende sa kondisyon ng sasakyan. Alam mo ba? Mula 1987 hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa ding ginagamit ang L300 sa Pilipinas. Patunay na tested na ang tibay ng L300 even after decades of hard work. At ayan na nga, ang top 15 pinaka-reliable na van sa Pilipinas. Mga sasakyang hindi lang pang-porma, kundi pang matinding serbisyo, pang negosyo at pang mahaba ang biyahe. Kung bibili ka ng van, hindi kailanang bago, basta tested na matibay at kasama mo sa pag-asenso. Ikaw, kabida, kung may chance kang magkaroon ng van, alin ang pipiliin mo? I-comment mo na sa baba. Gusto naming malaman kung Team L300, Team Hi-Ace o Team FX ka ba? Drive safe, stay smart at tandaan, hindi kailangan ng fancy features para tumagal sa daan. Basta matibay at alaga, ito'y magiging sulit at panalo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!